So, ayan, next na tayo. Ngayon naman, gagamit tayo ng pandas para mag-analyze tayo ng car reliability at fuel efficiency. So, step by step nating makikita kung paano gumawa ng data structure at mag-analyze ng real data. So, first, import muna natin yung library na Panda. Then next, gawa tayo ng series or gas prices. So yan, in-import natin yung pandas library at binigyan natin siya ng alias na PD para mas maikse at mas madaling gamitin yung pandas function sa susunod na code. Yan, dito na tayo sa gas price natin. So gas price 3.50, 3.65, 3.40 and 3.55. And then price series is equal to PD pandas.series. And then gas prices. Tapos print na tayo. Tama ba? Gas prices. Yan, gas price series. Yan, naran natin. So, ayan. Gumawa tayo ng list ng mga gas prices. So, ginamit natin yung PD series. Saan ba? Ito, yung PD series para gawin nating Panda series yung list. So, ang series natin ay one-dimensional data structure na may kasamang index. Kapag niran natin ito ulit, may kita na automatic na nilagyan ng pandas yung yan, nilagyan niya ng index yung bawat value. Next, gawa tayo ng data frame. Ano to? Manual typing. So, data is equal to yan. Kunin na natin yung brand. Yan, ba't ganun typing? Brand. And ano ba ang brand? Toyota. Ford. Then Honda. And reliability score. ₱90, ₱85, tsaka ₱88. Oh, ba't wala tayo dito ang comma? Nakalimutan. And warranty years. Warranty years. The app manual. PD that data frame.
data. Yan. So, print. Ano ba? Sana. And manual. Car brand. Car brand data frame. Then the app manual. Yan. So, gumawa tayo ng dictionary kung saan ang keys ay magiging column names. Pagkatapos, ginamit natin yung pd.dataframe para gawin table format yung data. So, ang data frame ay parang Excel spreadsheet, may rows at columns. So, kapag niran natin ito, lalabas yung comparison table ng car brands. Yan. May column tayo at rows. Then, next, mag-read tayo ng external CSV file. So, gagamit ako nung yung data ko na cars.csv. So, pagka may data kayo, siguraduhin nyo na magkasama sa same folder ng Python yung data nyo. So, paano ba? Paano i-read yung file na yon? So, df is equal to pd.read csv. So, kung anong pangalan nung file nyo, sa akin ay cars.csv. Yan. So, ayan. Dito nag-load tayo ng real dataset mula sa CSV file. So, yung pd.read CSV, automatic na kino-convert yung CSV file into a data frame. Walang output na lumalabas dito. Normal lang yon. So, ibig sabihin lang nakaload ng data sa variable na df. So, ayan. Print naman na. Print. Assessing the second car record. df that yan 1. So yan, ginamit natin yung iloc para kunin yung second row ng dataset. So tandaan natin na zero base yung indexing sa Python. Kaya 1 na yung nilagay natin kasi pangalawang dataset na yung kinukuha natin. So yan, run lang natin. So dito may kita natin yung buong details ng isang car. Ayan. Kunwari SUV yung inana natin, yung details ng car natin. Ayan, type SUV, fuel capacity 70. Ayan. Next tayo, filter tayo ng fuel efficient cars. So, efficient cars is equal to df mpg.
25 mpg. Then efficient cars. So ayan, gumamit tayo ng condition para i-filter yung data. Ang kinuha lang natin yung mga cars na may MPG greater than 25. So automatic na binabalik ng pandas yung mga rows na pumapasa sa condition. So ang result nito ay mas maliit at mas specific na data frame. So eto nga, yung sedan natin. So hindi na kuha yung sa SUV natin dahil yung MPG niya ay 20 lang. Ang kinuha natin is yung mga greater than 25. So next, mag-calculate tayo ng driving range. So DF range then is equal to DF fuel capacity and DF. Nasaan na to? Dito to. Copy na lang natin. Nahirapan mag-type. Zero point 264. Yan. Then print fuel capacity. So print purple tank. Sana walang error. Ayun. So dito nag-add tayo ng bagong column na tinatawag na range miles. So kinompute natin kung gaano kalayo yung kayang itakbo ng sasakyan kapag full tank siya. Since liters ang fuel capacity, ginamit natin yung 0.64. Ito, yung 0.6 ay 264, 0.264 para i-convert to sa gallons. So yung DF head natin na ginamit, ito, nagpapakita lang ng unang 5, yung first 5 rows natin para hindi masyadong maaba yung output. So pwede mo rin naman kunin yung dulo na ito gamit yung DF.tail
Pero yung first 5 rows yung ginamit natin. So next, mag-group tayo ng data by vehicle type naman. Kunin natin yung best MPG by type. df group by type. MPG that max. So paint best MPG per vehicle type. Best MPG by type. So ayan, ginamit naman natin yung group by para i-group natin yung data yun sa vehicle type. So pagkatapos, kinuha natin yung maximum na MPG sa bawat group. So dito makikita dapat natin kung anong type ng sasakyan yung pinaka fuel efficient. So run natin. So ito yung mga may best MPG per vehicle type. SUV, sedan, tsaka truck. So yan. And that's a simple introduction to pandas. So nakita natin kung paano gumawa ng data structure, mag-load ng dataset, mag-filter, mag-compute at mag-analyze ng data. Sa susunod, mas advanced analysis na pwede nating gawin gamit ang pandas.